Dinuraan at sinapak, ganyan na lang bastusin ang hapon ng ating Pinoy. Lalo na nang naunahan bumagsak si Kabayan, nagsigawan ang mga fans. Ngunit hindi dito pumayag ang Pinoy na walang ganti. Pinasuko sa kanilang harapan ang Japanese champion. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni Bakbakan. La Japan, maraming Pilipinong mandirigma ang nagtangkang agawin ang tagumpay. Pero sa teritoryong pinaghaharian ng tinaguriang monster na si Naoya Inoue, hindi madaling makalabas ng nakataas ang kamay. Naroon ang lakas ng kalaban, ang sigaw ng buong arena, at ang matinding pressure na kayang durugin ang kumpiyansa ng sinumang dayuhan. Maraming nangungunang Pinoy boxer ang nagtungo roon ng may malaking pangarap, ngunit umuwing bigo. Pero sa gitna ng mga kabiguang yon, may isang mandirigmang tahimik na nagdala ng bagong panganib. Mula sa Sultan Kudarat, Mindanao, dumating si Esnet Domingo. Hindi siya maingay, hindi mahilig magyabang. Pero kapag tumunog na ang kampana, nagsasalita ang bigat ng kanyang mga kamao. Kaya naman binansagan siyang hard hitter dahil sa bawat suntok niya, laging may nakaabang na panganib. Isang malinis na tama, isang maling galaw ng kalaban. At maaaring matapos ang lahat sa isang iglap. Maaga pa lamang ay hinubog na si Domingo sa mundo ng boxing. At sa likod ng kanyang pagunlad ay ang kanyang tiyuhin na si Michael Domingo. Isang veteranong kampeon na may 42 panalo sa kanyang profesional na karera. Sa ilalim ng kanyang paggabay, natutunan ni Esnet na hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan ang tiyaga, kailangan ang disiplina, at higit sa lahat, kailangan ang tapang na bumangon kapag ikaw ay bumagsak. Ang tapang na iyon ang nasaksihan ng buong Japan sa isa sa pinakamabagsik na laban ng kanyang karera. Bago pa man ito, ipinakilala na ni Domingo ang kanyang pangalan sa Japanese boxing fans. Sa Korakuen Hall sa Tokyo, pinabagsak niya ang itinuturing nilang future world champion na si Yukiya Imura. Pinatigil niya ang Hapones sa ika-6 na round. At mula sa gabing iyon, isang babala ang kumalat sa Japan. Sa pagkakataong ito, naghanda ang mga Hapones ng isang lalaking pinaniniwalaan nilang makakapigil sa kanya. Ang kanilang pambato, si Kosuke Tomioka, isang knockout artist, mabilis, agresibo, at mapanganib kapag nakaamoy ng pagkakataong tapusin ang kanyang kalaban. Sa 左との強烈壁になる返してライダーまだリフリーは止めないかでも厳しいですね。止めてもおかしくない状況です何か返したいんですけど、mata ng karamihan, si Tomioka ang siguradong mananalo. Isa na raw siyang napakalaking pagsubok para sa Pinoy. Pero sa gabing iyon, isang laban ang magpapaalala sa lahat na sa boxing, walang natatapos hanggat may mandirigmang handang bumangon. Tumunog ang unang kampana. Walang pakiramdaman. Walang mahabang paghihintay. Agad nagbanggaan ang dalawang mandirigma sa gitna ng ring. Suot ni Domingo ang birding trunks, habang nakadilaw naman si Tomioka. 効かないです2から3センチなんですよはい距離がなんですかそれをはい距離がなんですかそうそれをずらすことができるだけでいいので、はい、できてると思いますよ今のところねそう今ねずらして探るようにしてますねこの辺りフロントの位置をいろいろ変えて Mabilis na inagaw ng Hapones ang kontrol sa laban. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na kombinasyon. Mabilis na kaliwa, sinundan ng malakas na kanan, ilang malilinis na suntok ang tumama sa mukha ng Pinoy. Naalog si Domingo pero nanatili siyang nakatayo, hindi siya umatras. Sa bawat suntok na kanyang tinanggap, may kapalit siyang suntok na ibinabalik. 探るようにしてますねこの辺りフェイントグローブの位置をいろいろ変えてきます他はここまで6勝5つ勝ち一気に火をつけるダメージは大事なんですよ多分きっとここから先は折れるかもしれないっていう見てから攻めてくるから今残り1分50秒切りましたまだ時間ありますね位置を変えようとしてみたけどフルスイングですねここにかけるかというか右フック左ストレートクリーンですね Pero patuloy ang pag-atake ni Tomioka. Lalong lumakas ang sigawan ng Japanese crowd. Nararamdaman nilang malapit nang bumagsak ang Pinoy. At ilang sandali lamang ang lumipas. Dumating ang suntok na hinihintay nila. Isang malupit na kombinasyon ang tumama kay Domingo. Nawala ang kanyang balanse.
at tuluyang bumagsak sa lona. Sumabog sa sigawan ang buong arena. Akala nila iyon na ang katapusan. まだ時間はあります Akala nila isa na namang Pilipino ang babagsak sa balwarte ng Japan. Pero habang patuloy sa pagbibilang ang referee, dahan-dahang tumayo si Domingo. Sugatan, nahihilo, pero buhay pa ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang Pinoy. Nang makitang nakatayo pa si Domingo, agad sumugod si Tomioka. Naamoy niya ang pagkakataon. Gusto niyang tapusin ang laban bago tuluyang makabawi ang kanyang kalaban. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng Hapones. アッパーも降りますといきます富岡リードジャンプ右ストレートドミンゴマウスピースが飛びました度合いという点で上がりましたね上がりましたね。やばいね。うん。でも富岡がすごい。 Isang suntok na lamang at maaaring matapos na ang lahat. Pero sa sobrang kagustuhan niyang makuha ang knockout, nakalimutan niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pag-atake, biglang nakakita ng pagkakataon si Domingo. Isang maliit na butas sa depensa. Isang sandaling hindi nakataas ang kamay ng Hapones. At doon kumilos ang hard hitter. Isang napakabilis na counterpunch. Saktong-sakto ang tiempo. Malinis ang tama at sa isang iglap, bumagsak si Tomioka. 自分の距離をキープしながら向き合って Natahimik ang buong arena. Sinubukan ni Tomioka na tumayo, pero hindi na sumusunod ang kanyang mga paa. Wala na ang kanyang balanse. At kitang-kita sa kanyang mga mata na hindi pa siya nakababalik sa tamang ulirad. Agad pumagitna ang referee. Itinigil ang laban. Knockout victory para kay Esnet Domingo sa ika-4 na round. Sa sariling teritoryo ng mga Hapones, ipinakita ni Domingo ang tunay na puso ng isang mandirigmang Pilipino. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa ipinakitang puso at lakas ni Esnet Hard Hitter Domingo? Naniniwala ba kayong kaya niyang maging world champion? Pag-usapan natin sa baba ang inyong sagot at isama rin ang inyong lugar upang malaman natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino para Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.